Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Hindi ko alam kung huhusgahan ako ng mundo o maiintindihan niyo ko. Pero mahaba ang kwento ko, kaya sana'y pakikinggan niyo. Maraming addictions ang meron tayo. May drug addict, may addict sa kung ano pang mga gadgets, may addict sa sex. Pero alam nyo ba kung ano ang first addiction ko? Yun ay ang pagnanakaw. Stealing was my first addiction. Nagsimula ito nung childhood ko. Para bang mas sobra pa ang addiction ko sa stealing sa pagiging magnanakaw kaysa sa pagtikim ko ng droga nung teenager moments ko. Maalala ko lang, parang 4 years old lang ako noon. 4 to 5, nagnakaw ako ng isang chocolate sa isang tindahan. Akala ko dulot lang ng kabataan or dahil gutom lang ako. Nakita ko kasi nandun lang sa harap mismo ng cashier. Pasimple kong kinuha. Wala pa akong bait, syempre. Dahil gutom at naglalaway sa tsokolate. Para ba kasing may nag-uutos sa akin na kunin mo yun. Kunin mo. So kinuha ko. Isang gabi, nung matutulog na ako. Kasi yung tatay ko, lagi niya akong pinapatulog, binabasahan ng kwento. Mga tungkol sa Biblia. Kasi naman, ang aking father ay isang local evangelical pastor. Yung chocolate, marami kasi. Ang iba nilagay ko sa ilalim ng unan ko. Pero nakita ng father ko. Nahiya ako. Nagtanong siya saan ko daw kinuha yun. Sabi ko binigay lang sa akin. Pero nalaman din ng tatay ko na ninakaw ko yun. Kaya napilitan ako the next day na isauli yun kasama ang tatay ko. Pinahingi ako ng sorry. Pero parang ayokong sabihin. Parang hindi kasi ako nagsisi kasi nakatikim ako ng chocolate. Yung may-ari naman ng tindahan, parang umingiti lang sa akin. Sabi naman ng tatay ko, pasensya na, bunga lang ng kabataan. Nagkatinginan lang sila na hindi ko maintindihan. Pero hiyang-hiya ako sa ginawa ko. Nung nag-grade 2 ako, umatake na naman ng pagiging klepto ko. Sabi nga nila, 'di ba? Pag hindi mo mapipigilan ng pagnanakaw, kleptomaniac ka. Or kleptomaniac. Andun yung nanakawin ko ang eraser ng classmate ko. May eraser naman ako. Andun yung itatago ko yung lapis ng classmate ko. Andun yung kukunin ko ang libro mismo sa loob ng bag. Kaya yung mga classmates ko nagrereklamo, madaming nawalan ng gamit. Ako naman, okay lang sa akin. Hindi ako nakonsensya nun. Stealing is always seen as masama talaga. Pero kapag anak ka ng isang pastor, parang sobra-sobra pang napakasama mo na. Proud pa naman ako na pastor ang tatay ko. Naririnig ko siya, nagwawali, nagba-Bible service. Kaya parang feeling ko hindi ko mamimit yung high moral expectations ng faith ng parents ko. Maybe as I look back on it, stealing was a way to take the power back. Siguro nga yun yung tinatawag nila na subversion of everything that my parents stood for. That rush of power. Kasi hindi ko makukuha-kuha yung power na yun. Kaya pakiramdam ko pag nakapagnakaw ako, powerful ako. Dahil naisahan ko sila. Dahil nagtagumpay ako sa pagnanakaw ko. Pero andun yung paranoia ko.
Natatakot na din naman ako na baka mahuli ako. And that feeling of will I be caught intoxicated me. Pero patuloy pa rin sa pagkuha ng mga gamit na hindi ko naman talaga kailangan. Nag-wonder ako kung ilan bang katulad ko na nagnanakaw din at such a young age. Marami akong inoobserbahan. Naglulook back ako nung kabataan ko. Parang fresh na fresh pa rin sa memory ko yung mga ginawa kong pagnanakaw noon. Sabi nila, sa mga experts, it's common daw for compulsive thieves to begin as young as age 5. Most people daw start off stealing a little bit in their earlier lives in reaction to emotional distress. Yun yung nabasa ko eh. Losses, trauma, betrayal, financial issues. Yun yung mga factors kung bakit napupush kang magnakaw. And it becomes worse over time. But some also develop stealing behaviors later in life. At sabi pa ng nakausap kong pastor pa, nakaibigan ng father ko. Common daw yon sa mga young children. Yung mangupit, kasi may gustong bilhin, normal na daw yon sa isang batang very curious. Pero yung mga young children daw na over-disciplined or abused or shamed for various things, and it can leave a scar and cause them to rebel. Pasikretong nagre-rebelde talaga. Pasikretong nagnanakaw. Nabubuo ang behaviors sa pamamagitan ng pagre-rebelde, ang iba naman sa pagtitake ng droga, ang iba sa pagnanakaw nga. Sabi pa ni Dr. Jeff Gardire, isang psychologist and the author ng 2 books sa parenting, na nabasa ko na. Sabi pa doon, we do see very young children who begin to steal. And it is a sign of some emotional disturbance. A lack of permanence in their lives or a psycho-symbolic way to fill the void in their lives. Sabi ko sa isip ko, mahal naman ako ng mga magulang ko. Meron ba akong emotional disturbance? Kulang ba ng pagmamahal ang parents ko sa akin o ng guidance? Pinuno naman ako ng mga biblical words ng tatay ko dahil nga pastor siya. Pero bakit pa rin ako ganito? Nagnanakaw na hindi ko naman kailangan talaga. Sabi na, that void may come from a lack of love from parental figures or from emotionally unhealthy environments. Kaya ang ibang bata nagnanakaw. Pero nung sinabi ko sa kanya na, paano yung parang feeling mo powerful ang parents mo, tapos ang pakiramdam ng bata, hindi siya powerful, hindi siya kagaya ng mga magulang niya. And then he also agrees with me that stealing may be a way of taking back power from a strictly disciplined childhood. Breaking out of the very strict upbringing and rigid rules by engaging in rule-breaking and sometimes chaotic behavior. Tama nga siya siguro. Pero habang tumatagal, nahihiya ako sa sarili ko. Ayoko nang magdasal kasi nahihiya ako sa Diyos. Parang hindi ko siya matignan kahit sa picture man lang. Parang ayokong mag-pray kasi ang dami ko ng kasalanan. Kaya mas lalo akong na-guilty. And that guilt grew and grew. I found myself barely able to look at the things I stole. But I couldn't stop. Tinatago ko lang. Tinatago ko lang ang mga nanakaw kong mga gamit. And in the end, I just hid that side of me away. The side that stole and lied. Until it felt like my personality had split. Mabait naman ako at the other side. Masunurin akong bata. Wala akong inaaway. Pero sa other side ko, isang personalidad na magaling magtago ng kasinungalingan. Magaling magnakaw. Nung teenager naman ako, binigyan ako ng brand new bike ng father ko. So nag-relax na yung strict discipline nila sa akin. I had more freedom to be myself
And I stopped stealing for a while. Nawala na yung pagiging klepto ko. Pero I started on the drugs. Oo, Chin. Naging drug addict ako. Hindi alam ng mga magulang ko. Hindi naman sila nagkulang sa akin. Hindi na sila nagdidisiplina ng sobra-sobra sa akin. Pero dahil sa mga kaibigan ko at sa curiosity bilang teenager, natuto akong gumamit ng marijuana. Of course, substance use causes stealing for practical reasons. Sabi nga nila, may estimate ko, about 15 to 20% ng mga tao nagsha-shoplift, nagnanakaw sa malls, kahit saan. Ang iba naman, malaking pera ang kinukupit sa mga magulang nila para makabili lang ng drugs. At nagawa ko yun. Para bang halongkat lahat ng mga gamit ng mga magulang ko na baka may mga naipit pang mga 100 pesos or 1,000 pesos. Sa jacket nila, sa bulsa, sa bags at kung saan-saan pang cabinet. Kaya ayun na naman, natutong magnakaw ulit dahil sa droga. At alam mo, by the age of 16, I was smoking half an ounce of high-grade cannabis every week. Marijuana, Gin. Nagbebenta din ako. I sold it, rolled it, and smoked it all day. Kaya in the mornings, I'd open my eyes. Nalilito. Confused and cotton-headed. Panay roll off sa bed ko. Na hindi ko maintindihan. Para bang may hinahanap na ewan. Tapos maya-maya, maghahalongkat na naman kung may natira pa ba akong marijuana. Tapos isang araw, wala na talaga. Naghahanap ako. So nagpanik ako. At ang first thought ko ay ang magnakaw ng pera. Kaya naman, ang akala ng parents ko na nag-aaral ako, pumapasok ako araw-araw, ay hindi pala. Kapag wala na sila sa bahay, bumabalik ako. Naghahalongkat na naman, naghahanap ng pera. Hanggang sa wala akong makitang pera, naisipan kong magbenta ng gamit. Ibenta kung ano makita kong may halaga. Tapos nakita ko wallet pala ng father ko. Sabi ko, shucks, 1,000 lang ang laman ng pera niya. Ang sabi ko, kapag kukunin ko naman yun, mahalata ng father ko. Malalaman niya na may nawawala sa wallet niya dahil nag-iisa lang ang 1,000 yun. Tapos pati alkansya ng kapatid ko. Binasag ko na. Maipon lang ang mga barya at may pambili lang ng droga. And the more I stole, the worse I felt. The worse I felt, the more I wanted drugs. And the more I needed to steal. It wasn't long before I went for the big score. Hanggang sa umunlad pa ang buhay namin dahil lumaki ang business ng mother ko at ang father ko naman ay mas naging kilala sa ministro as bilang ministro nila. Kaya habang umuunlad ang buhay namin, lumalaki ang kailangan kong pera. Then one typically desperate morning, may nakita kong envelope na kapal. May lamang pera sa loob ng dresser ng mother ko. 1/4 ng kapal ng perang yon napunta sa bulsa ko. I couldn't let myself think about what I was doing and focused instead on the drugs it would buy. Nung umuwi ako ng late ng gabi, nakita ko ang mga magulang ko naghihintay sa akin. Sinigawan ako ng father ko. Ang sabi niya, hindi magagawa ng kapatid mo to. Ikaw lang pwedeng gumawa nito. Ikaw ang nagnakaw ng pera, no? Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ako, Sinuntok ako ng father ko. Bumagsak ako. Pero
Pero later he apologized and replied, "It's okay." I wish I could say I stopped. I wish I could say titigil na ako sa pagdodroga. Titigil na rin ako sa pagnanakaw. Pero mas lalong lumala ang drug habit ko. I managed to control my stealing temporarily by taking a part-time job sa isang supermarket and dealing on the side. Pero sa school ko, things got worse still. Nagpa-part-time ako sa isang supermarket kung saan natuto na naman akong magnakaw. Noong una, mga pagkain lang. Sumunod, mga beer na. Tapos pag inventory, ayun, ibabawas lang sa sweldo ko. Pero okay lang yun. Ganun lang. Kahit wala akong sweldo, napagbibigyan ko naman ang gusto ko. Pero nare-realize ko din na a-assess kung mga pinagagawa ko sometimes. Kapag hindi ako bangag. Kapag hindi ako high. Walang kasalanan ng parents ko. At hindi ko maintindihan kung bakit ako nagkakaganito. Yun ang sabi ng utak ko. Hanggang sa panay na pag-aaway ang parents ko. Lagi ko na silang nakitang nag-aaway. At minsan, tungkol sa akin. Dahil mukhang alam na nila na drug addict ako. Sabi ng mother ko, kailangan daw akong iparehab. Kailangan na akong dalhin sa rehab para matigil na ang pagiging drug addict ko. Pero ayaw ng father ko kasi masisira daw ang career niya. Pag malaman ng lahat na isang drug addict ang anak nila. Kaya nagtatanong ako na naman ba ang magiging dahilan kung bakit magkawatak-watak ang pamilya ko? Magiging dahilan ba ang pagiging drug addict ko sa paghihiwalay ng mga magulang ko? Kung bakit ako nagkaganito ay hindi ko maintindihan. Hanggang sa puro bagsak na ang grado ko, hindi ako nakagraduate ng high school. Chin, hanggang dito na lang muna yung kwento ko. May susunod pang kabanata. Sana'y abangan nyo kung anong nangyari sa buhay ko at kung ano ako ngayon sa kasalukuyan. At naway mapulutan ng aral ng mga nakikinig ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. Ang inyong kamaks, George. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.